Sana palaging ganun. Araw-araw masaya, palagi na niya itong dadalan ng lunch. Froilan where's the documents? Natigil sa pagsasalita ang lalaking biglang pumasok sa office nang makita siya. Matangkad at gwapo rin ito, parang si Froilan pero mas mukhang matanda. Oh hi! Nakangiting bati nito sa kanya. Mukhang mabait. Hi! Tipid siyang ngumiti dito. So siya pala yun. Baling nito kay Froilan. I'm Alberto Denmark. Pagpapakilala nito sa kanya. Oo nga, naalala niya Alberto Denmark, yun panganay na kapatid nito. I'm Sunshine Resurrection. Pagpapakilala niya sa sarili. Nice to meet you, Sunshine. My family are so excited to meet my brother's fiancé. Nakangiting sabi nito, habang nakikipag-shake hand. Thank you. Wala siyang masabi bukod sa thank you. Sana talaga mababait silang lahat, parang ito si Albert. Nag-lunch ka na ba kuya? Nagdala ng pagkain si Sunshine. Tanong nito sa kapatid. Yes, I'm done, thanks. I'm looking for Tagaytay Hotels project. Sabi nito sa kapatid. I'll give it to you later. Sagot ni Froilan. Okay, I'll go ahead. Bye Sunshine. Paalam nito. Ang bait. He looks kind. Aniya kay Froilan. He is. Sagot naman nito. Ganun din ba kabait ang daddy at mommy mo? Pati ang ate Angeli mo? Tanong niya dito. Mommy at daddy natin, at ate Angeli natin. Pagtatama nito. Yes, ganun sila kabait. Sagot nito. Wow, di wala palang dapat ikabahala. Pero nag-aalala pa rin siya, dahil sa agwat ng katayuan nila sa buhay. Okay lang ba yun? I'm not wealthy as you are. Nag-aalalang tanong niya. Relax, hindi kami tumitingin sa katayuan sa buhay. Sagot nito, hinaplos-haplos ang buhok niya. Bahala na naman si Batman, hindi naman siya pinababayaan ni Papa God eh. By the way love, mamayang gabi, hindi ako makakauwi agad, mauna ka nang kumain, okay lang ba? Maya-maya'y tanong nito. Okay bakit? Tanong niya, may pupuntahan lang akong importante. Sige, okay lang naman yun, palagi naman itong nagpapalam, tuwing hindi makakauwi agad eh. Hinatid siya nito sa bahay kahit pinipigilan niya, dahil pwede naman siyang mag-taxi na lang. Manang Fe, kain na po tayo, hindi kasi ngayon makakauwi ng maaga si Froilan eh. Aya niya kay Manang Fe kinagabihan. Ganun ba? Sige halika na. Itinaob nito ang isang pinggan na nakalaan para kay Froilan. Saan daw ba siya pupunta? Tanong ni Manang. Importante daw po eh, baka sa trabaho po. Sagot niya kay Manang. Palagi naman kasing trabaho ang dahilan ni Froilan. At naniniwala siya dito, wala siyang nararamdaman na kahit anong kaba, o pagdududa sa ipinapakita nito sa kanya. Magiging isang pamilya sila, nakikita niya yun. 2 months na lang magkakaanak na sila, at yun ang mas magiging matibay na pundasyon ng pagsasama nila, hinapload niya ang malaking tiyan. I'm so excited to see you baby. Habang hinihintay si Froilan, dahil hindi pa naman siya inaantok, nanood muna siya ng teleserye sa TV Prime Time. Natapos na niya ang A Love to Last pero wala pa rin ito. Minabuti na lang niyang mahiga sa kama, at doon maghintay kung hindi siya makakatulog. Pero nakatulog na lang siya, wala pa ito. Wala sa loob na kinapa niya ang katabi ng magising kinaumagahan. Hindi ba siya umuwi? Nag-aalalang tanong niya sa sarili. Good morning. Nakangiting bati ng bagong ligong si Froilan, galing ito ng shower room, at towel lang ang nakatikip sa pangibabang katawan. He's so guwapo talaga. Good morning. Bati niya at kinusot ang mga mata. Anong oras ka nakauwi? Hindi na ako nagmalay eh. Tanong niya dito. Past 12 na siguro yun, love. Sagot nito. Past 12? Okay lang basta nagsasabi ng totoo. Mas pinili na niyang wag magtanong. Love. Kumatok ito sa pinto ng shower room. Bakit? Sigaw niya para marinig siya nito. Aalis na ako, late na, sigaw din ito. Sige na, mag-iingat ka. Sigaw niya. No, lumabas ka muna. Narinig niyang sigaw nito. Dali-dali siyang nagbuhos, para matanggal ang sabon sa katawan, at nagtapis ng towel. Bakit? Tanong niya nang dumungaw sa pinto. Nangingiting lumapit ito sa kanya. Yun goodbye kiss ko. Sabi nito bago siya mariing hinalikan sa labi. Akala ko naman kung ano na. Natatawang sabi niya, nang pakawalan nito ang labi niya.
Kinikilig siya, palagi kasi siyang may goodbye kiss dito, at sa tuwing uuwi ng bahay. Ayaw mo ba? Naglungkot-lungkutan ito. Hindi. Natatawang sabi niya. Akala ko ba mal-elate ka na? Oo nga, ang tagal mo kasi eh. Reklamo nito. I'll go ahead. I love you. Mabilis siya nitong hinalikan bago umalis. I love you. Ngiting tagumpay. I love you too. Sigaw niya kahit alam niyang hindi na siya nito maririnig. Natulala pa kasi siya, nang sabihin nito yun, kaya hindi agad siya naka-react. OMG. I love you too. I love you too. I love you. Ulit-ulit niyang kanta habang naliligo. This is it. Kinikilig ako. Hubot-hubad siyang lumabas ng shower room, at tiningnan ang sarili sa salamin, ang laki-laki na niya. Nangingiting hinaplos niya ang tiyan, habang nakatingin sa salamin. Nakaka-excite nang makita ang baby niya, sana hindi siya mahirapan sa panganganak. Nagbihis siya at bumaba ng kwarto. Manang Fe, nahinto siya sa pagbaba nang marinig ang tili ng isang babae sa labas ng mansion. Kumunot ang noo niya, at dali-daling bumaba nang hindi gumagawa ng ingay. Sino kaya ang bisita nila ngayon, at ang aga naman ata? Baka si Marjorie, sa isipin yun ay dali-dali siyang nagtungo sa pintuan, patungo sa labas ng mansion. I miss you Manang, sabi ng maganda at matangkad na babae, habang yakap si Manang Fe. Mas pinili niya ang magkubli, dahil hindi niya ito kilala. Anong ginagawa mo dito? Halatang gulat na tanong ni Manang Fe. Just visiting. Manang naman hindi niyo ba ako na-miss? Pagtatampo nito. Sino ba siya? Hindi sa ganon, kaya lang andito ang asawa ni Froilan. Sabi ni Manang Fe, habang pinipigilan ang babae na pumasok sa loob ng bahay. Okay lang ho yun, mas mabuti nga yun nag-usap na kami ni Froilan kagabi. Andyan ba siya Manang? Tanong ng babae habang nakatingin sa bahay. Wala siya, kaaalis lang, anong pinag-usapan nyo? Halatang kinakabahan na tanong ni Manang Fe. Inayos niya ang pagkukuble, at lumakas ang kabog ng dibdib niya, sino ba ang babaeng ito? Kaya ba ito ginabi at halos madaling araw na nakauwi, dahil nakipagkita sa babaeng ito? Sabi niya may mahalaga lang siyang pupuntahan, ito ba ang mahalagang bagay na yon? Parang sinaksak ang puso niya, napasulyap siya sa maganda at sexing babae. Inayos namin ang problema namin Manang, alam kong nasaktan ko siya that time, kaya kailangan kong ayusin, kahit medyo huli na ang lahat. Malungkot na sabi nito, at tumingin sa mansion. Annika, tama ba siya si Annika? Napatitig siya dito. Mabuti yun para sa inyong dalawa. Sabi ni Manang Fe. Pati si Manang Fe, ito ang gusto para kay Froilan. Ilang beses parang sinaksak ang puso niya sa narinig at nakikita. Sige ho Manang, aalis na ako, wala naman pala dito si Froilan. Nakangiting palem nito kay Manang Fe. Sige Annika, pasensya ka na hindi kita napapasok, andito si Sunshine. Ani Manang Fe. Talagang ang siya si Annika. Bumagsak ang mga luhang kanina pa nag-aabang sa gilid ng mga mata niya. Oh my God! Sobrang sakit, hirap na umakyat siya ng kwarto, at doon binuhos lahat ng luha, lahat ng sakit ng nararamdaman ng mga sandaling yun. Inayos nila ang lahat. Inayos nila ang relasyon nila, at ako. Paano ako? Sabi niya mahal nga ako, paraan lang ba yun para hindi ako magduda? Humagulhol siya sa naiisip, ang sakit. Pansamantalang sarap lang pala lahat ng yun, isang malaking kasinungalingan. Sunshine hiha, tawag ni Manang Fe mula sa labas ng kwarto niya. Lumunok siya at inayos ang boses. Bakit ho? Pigil ang iyak na tanong niya. Kumain ka na, ako'y pupunta ng palengke. Sagot nito. Sige ho Manang, bababa na ako. Sabi niya. O sige, aalis na ako ha. Sige na ho Manang. Umalis na kayo, aalis na rin ako. Pinahid niya ang luhang dumadaloy sa pisngi, at kinuha ang malita. Hindi dapat siya ang nandito, umpisa palang hindi na dapat siya, kay Annika ang bahay na ito, si Annika na hindi makalimutan ni Froilan, si Annika na mahal nito. Pinigilan niya ang paghagulhol para sa anak, kailangan niyang maging matatag, kaya nilang mabuhay ng sila lang, hindi nila kailangan ipagsiksikan ang sarili nila sa isang taong kailanman ay hindi magiging sila ang prioridad. Napaupo siya sa sahig, at lalong lumakas ang hagulhol. Sobrang sakit, naninikip na ang dibdib niya. Nay,
Tay, napalakas ang hagulhol niya, nang maalalang wala siyang mapupuntahan. Sorry baby, kausap niya sa anak na nasa loob ng sinapupunan. Sorry kasi ang tanga-tanga ng mama mo. Ang sakit-sakit na ng dibdib niya, hirap na rin siyang huminga dahil sa sakit na nararamdaman, mali talagang tumira siya sa bahay nito. At mali ang umasa na baka pwedeng maging sila, na baka pwedeng magkaroon ng isang masayang pamilya, na magpapakasal sila at bubuo ng pinapangarap niyang buhay may asawa. Gusto niyang hinilingi na mawala na lang, pero hindi pwede, may anak pa siya, may dahilan pa para magpatuloy, para magiging matatag. Para sa anak niya magpapakatatag siya. Tiningnan niya ang bawat sulok ng kwarto, bago niya nilisan yun. Sa bahay na ito maraming masasayang sandali na kasama niya si Froilan, kahit masakit hindi siya nagsisisi, may anak sila, na hindi dapat pagsisihan. Natututo siyang magmahal ulit, at kahit may takot ay masaya naman, naging masaya siya kahit sandali lang, at hindi niya yun makakalimutan. Ang pagmamahal totoong nakakasira, nakakawasak ng puso. Katulad ngayon wasak na wasak siya. Tula lang naglalakad, hindi alam kung saan pupunta. Hindi pwede kay Judith, dahil pinsan ng asawa nito si Froilan. Wala siyang choice kundi sa San Sebastian, kung saan nandun ang tito at tita niya, at ang pinsang si Roderick, na kahit alam niyang maraming magiging tanong, ay wala siyang magagawa. Kailangan niya ng maiiyakan, ng makakausap. Sumakay siya ng bus sa terminal sa Cubao, kung saan may biyahe papuntang San Sebastian. Buong biyahe siyang umiiyak, naaalala niya kung paano siya kadaling nakuha ni Froilan, kung paano siya nitong madaling napaibig sa loob lamang ng ilang buwan, at lalong umusbong sa pagdaan pa ng mga araw na magkasama sila, bilang turingan ay mag-asawa, nag-assume siya, umasa na meron ng sila, na pareho sila ng nararamdaman. Sobrang sakit lang, na lahat yun isa lamang kasinungalingan. Na dahil sa nakaraan nito, hindi nito kayang magmahal ng iba. Tama pala yun sinabi sa isang pelikula ng Kathniel, na mahirap magmahal ng isang taong hindi pa tapos magmahal ng iba. Ni minsan hindi niya naisip na isang Denmark, at lalong-lalo na si Froilan Denmark ang makakasakit sa kanya ng ganito. She hates him, bakit sa isang iglap, in just one night nagbago ang lahat. Tama lang ang ginawa niyang umalis, kesa marinig sa mismong bibig nito, na hindi na sila pwede, na hindi niya kayang magmahal ng iba, dahil na kay Annika pa ang puso niya. Ang ganda-ganda ni Annika. Mukhang sophisticada at may mataas na pinag-aralang babae, ang layo-layo niya kumpara dito, kaya imposibleng ipagpalit ito sa kanya ni Froilan. Para isang modelo, at kung hindi puno ng kabiteran ang puso niya, masasabi niyang ito ang pinakamagandang babae na nakita niya sa totoong buhay. Parang isang international model, kaya pala si Kylie at Kendall ang pangalan na gusto ni Froilan, dahil kamukha ni Annika si Kylie. Ano bang panama niya sa Annika na yun? Ang taba-taba na niya dahil sa pagbubuntis, hindi pa siya kasing elegante nitong magdala ng damit, she don't even know how to put make-ups. Kaya imposibleng siya ang piliin ni Froilan. 7 hours ang biyahe galing Maynila, hanggang San Sebastian, bahagya siyang nakaidlip sa biyahe, magtungmugto na rin ang mga mata niya. Sa bayan bago marating ang San Sebastian, tinawagan niya ang pinsan na si Roderick. Hello pinsan, napatawag ka, may problema ba? Tanong agad nito. Andito na ang bus na sinasakyan ko sa San Ruiz, sunduin mo ako sa bababaan dyan sa atin. Utos niya dito. Bamiyahe ka, hindi mo man lang sinabi samin. Mabuti na lang pala hindi ako sumama kina nanay. Sabi nito sa kabilang linya. Bakit asan sila Chang? Nagtatakang tanong niya. Nasa Tarlac pero uuwi na rin yun bukas o sa Makalawa. Sagot nito. Ganun ba, o siya sige sunduin mo ako doon. Sabi niya bago patayin ang tawag. Sige pinsan. Napabuntong hininga siya at tinanaw ang malawak na lupain ng San Ruiz. Natanong niya ang malawak na palayan, at ang mga taong nag-aani. Anihan na pala ng palay dito sa probinsya, muling namuo ang luha niya, nang maalala ang mga magulang. Miss na miss ko na po kayo. Napanganga ang pinsan niyang si Roderick nang makita siya, hindi ito makapaniwala sa pagkakatingin sa tiyan niya. Nakanganga pa talaga siya. Hoy! Ano ba ang bigat ng dala ko? Singhal niya dito na parang noon lang natauhan. Ha! Oo! Aligagang sabi nito at kinuha ang dala niyang bag, at hilahil ang malita para isakay sa owner nitong dala.
Pagkalagay doon ay humarap at tumingin na naman sa kanya, balik-balik sa mukha niya at tiyan. Mukha, tiyan, sarap batukan. Kanina ka pa napipiko na siya dahil sa ginagawa nito. Paano naman kasi, halos 1 taon kang hindi umuwi, tapos ngayon buntis ka. Namamangha pa ring utos nito. Umuwi na tayo mamaya ka na mag-usise dyan. Sabi niya at napatiuna sa pagsakay sa owner nito. Sandali, nasaan ang tatay niyan? Tanong nito at sinundan siya sa pagsakay sa sasakyan. Andan sa kanila. Walang interes niyang sagot. Bakit mag-isa ka? Hindi ka man lang sinamahan. Anong klaseng lalaki ba yan? Sunod-sunod na tanong nito. Pwede ba Derek, ang sakit ng ulo niya dahil sa biyahe? Mamaya ka na lang magtanong ng magtanong. Stress na sabi niya. Iba talaga ang pakiramdam pag nasa sariling bayan, kahit kanina ang sama ng pakiramdam niya, ngayon parang nabawasan na yun. Malapit nang magdilim nang makarating siya ng San Sebastian, malapit nang lamunin ng dilim ang liwanag. Oh sige, napapakamot sa ulong sabi nito, alam niyang hindi ito mapapakali, hanggat hindi alam ang totoo. Ano nga palang ginagawa nila Chang sa Tarlac? Tanong niya nang maalalang wala doon ang tiyahin at tiyuhin niya. Mas mabuting wala ang mga ito doon ngayon, wala pa siyang lakas ng loob magpaliwanag. Si Tia Yali wala na. Sagot nito habang nakatingin sa daan ang mga mata. Condolence. Kilala niya ang Tia Yali nito, dahil minsan na itong nagtungo sa San Sebastian. Salamat, sabi nito at muling sinulyapan ang tiyan niya. Gusto niyang matawa sa ikilos nito, halata kasing hindi ito mapakali, at gustong-gusto nang magtanong tungkol sa tatay ng anak niya. Iniwan ko yun tatay ng anak ko, hindi ako nagpaalam. Maya-maya'y kwento niya. Napalingon agad ito sa kanya. Bakit? Niloko ka ba? May babae? Ano? Sunod-sunod na namang tanong nito. Ewan ko, basta dito muna ako. Sagot niya. Hay, loko yun O sige hayaan mo muna siya pag hinanap ka, di ayos kung hindi naman ay ogag siya. Dito ka na lang okay lang yan. Nakakatuwa naman itong si Derek, kahit paluko-luko minsan nakakatouch din naman. Natawa na lang siya sa sinabi nito, parang kapatid na kasi ang turingan nilang dalawa. Bakit nga pala hindi ka sumama sa Tarlac? Tanong niya dito. Nag-aani kasi hindi pwedeng ipagpaliban, hindi pa tapos, gusto mo bukas sumama ka sa bukid, para mabisita mo rin yung bahay niyo doon. Sabi nito. Sige, gusto ko yun namimiss ko na ang bukid. Excited na sabi niya. Ang bukid ay ang lupang inaangkin ng mga Denmark, at ang tiyuhin niya ang nangangalaga nito. Pasalamat nga siya sa tiyuhin niya, dahil kahit may sarili itong maliit na lupain, ay napangangalagaan pa rin ang lupang iniwan ng kanyang ama. Subukan lang ngayon agawin ng mga Denmark ang lupa nila magkakasubukan na. Namiss niya ang bahay ng tiyuhin, may sarili siyang maliit na kwarto doon, dahil simulan nang mamatay ang mga magulang. Almost 5 years ago ay dito na siya nanirahan, bago lumuwas ng Maynila. Cousin, okay ka na ba dyan? Tanong ni Froilan pumasok ito sa silid niya. Oo naman, matutulog ka na ba? Tanong niya habang inaayos ang mga dala niyang gamit. Hindi pa naman, sabi nito sabay higa sa manti niyang kama. Mabuti kung ganon, kwentuhan mo muna ako. Aniya. Mas gusto niyang may kausap dahil kung wala mag-iisip na naman siya kay Froilan, at baka wala siyang gawin kundi ang umiyak ng umiyak. Bakit? Tanong ng pinsan niyang titig na titig sa cellphone nito. Anong bakit? Kwentuhan mo ako tungkol doon sa sabi mong pinupormahan mo nung last na umuwi ako dito. Sabi niya. Bumangon ito at umayos ng upo sa kama niya. Ang tagal ko lang niligawan wala rin naman nangyari. Nakasimangot na kwento nito. Bakit naman? Busted ka. Tiningnan niya ito. Umalis din, sa Macau na daw titira, dahil anden yung nanay. Nakakunot ang noong kwento nito, at kinakalikot ang cellphone. Sa Macau nag-honeymoon sila Judith, at yun asawa niya Sabi niya nang maalala ang kaibigan. Kumusta na nga pala yun? Tanong nito na muling tumingin sa kanya. Ayon, 5 months preggy na rin. Nangingiting kwento niya. Pero naalala niyang kailangan niyang ilayo ang usapan, dahil papalapit na naman sila sa kalagayan niya ngayon. Ilan ba girlfriend mo ngayon? Pilit niyang nilalayo sa usapan nila. Ano bang tingin mo sakin?
Nagbago na ako, hindi mo ba alam simula last year pa isa-isa na lang ako ng girlfriend. Nanlalaki ang mga matang sabi nito. Grabe simula last year lang talaga. Babaero naman kasi talaga ito, kahit noong high school pa lang sila, kaya nga palagi itong napapaway mapalabas o loob ng paaralan. Part of growing older pinsan. Nakangising sabi nito. May natutunan ba naman sa pagiging older na? Marami, saka seryoso na akong magsyota ngayon. Pagyayabang pa nito. Di good, kung seryoso ka na palitan mo na yang syota mo, gawin mo na yan girlfriend. Sabi niyang inirapan ito. Syota short time. Tulog na ako pinsan, bukas mo na yan gawin. Sabi nito at tumayo sa kama niya. Sige, good night. Inayos niya ang mga gamit niya, at pinigilan ang sarili sa pag-iisip. Bukas pupunta siya ng bukid. Uusisin siya ng mga kakilala kung bakit siya buntis, at nasaan ang ama ng pinagbubuntis niya, mga tsismosa at tsismoso pa naman ang karamihan sa magbubukid. Denmark ang anak niya, bakit ba totoo naman, kahit hindi siya mahal ng tatay nito, at hindi siya kayang panindigan at panagutan Denmark pa rin ang anak niya. Stop thinking about that Denmark. Siguro masaya na ito ngayon, dahil kusa na siyang umalis, siguro nandun na rin sa mansion nito ang anak na yon. Parang dinurog ang puso niya sa isiping yun. Kainis. Ang hirap wag mag-isip lalo na't nangungulila siya dito, mas anay na siya nakatabi ito sa pagtulog. I miss you, but I need to let you go. Ipinikit niya ang mga mata at sinikap makatulog. Hindi na dapat pang isipin ang taong masaya na sa iba.